Hello mga ka-investor, welcome back sa ating channel at ngayon gagawin natin or titignan natin yung ating Philippine stock portfolio performance for this week, no? So, same thing, market value is 255,000 and then kung makikita ninyo yung open profit and loss natin, so ito yung total is 10.88% or 25,000 pesos. So, isipin mo, sabi ko nga sa inyo, di ba, ang stock market tumataas siya ng 7 to 10% per year. So ngayon, nalagpasan na natin yun. Umabot pa tayo ng 12% nung nakaraan. So ibig sabihin, medyo bumaba tayo. Pero ito lang yung importante na masabi ko sa inyo. Isipin nyo, kung nag-iipon lang kayo 5,000 per week, kung kaya nyo yun, di ba? Isipin nyo, within a year, makaka 240,000 kayo, di ba? Sa sobrang ganda. So ngayon, hindi lang yun. Kung in-invest nyo, kung makikita nyo, up ka na ng 25,000 pesos, tapos naka-receive ka pa ng mga dividends. Kung naalala nyo, di ba? Kasi majority ng mga nandito naman sa sa portfolio natin is nandun din sa totoong portfolio ko. So, nakaka-receive ng dividend, di ba? Pinapakita ko sa inyo, may dividend na re-receive. Hindi man malaki pa, 500 pesos, 1,000, pero nag-accumulate din yon, di ba? So, napakalaking bagay. Kasi majority ng stock sa Pilipinas is matured na. Okay? Hindi tayo kagaya ng ibang Pilipinas, ng US na talagang nag-i-innovate sila most of the time. Kumbaga maraming high growth company doon. Ito dito more on matured company tayo. So pero yun lang, yun ang masabi ko na parang imagine sa savings mo pa lang panalo ka na, hindi lang yun yung interest ng pera mo, magkakaroon ka ng dividend, tapos meron pang appreciation o price appreciation, which is kung makikita mo dito is almost 11%. So punta na tayo sa ano natin, each portfolio natin. Kung makikita ninyo, All Homes still the biggest loser kasi nga may IKEA na tayo dito, di ba? Tapos yung mga Pilipino walang pang spend. So 25% lugi tayo. Then sumunod is yung Top Frontier, 15%. JG Summit, 14%. So JG Summit is a blue chip company yan. Pero nag-down siya ng malaki dahil may high debt sila. Diba sabi ko sa inyo, malaking bagay yung federal interest rate. Lagi ko binabanggit yan sa mga previous video ko. Ngayon, nakaka-apekto yan sa company. Siguro, maaring dahil nga marami silang utang, kailangan nila mag-refinance dahil nga mataas yung interest rate, malaki yung pipirmahan nilang ano ngayon, or malaki yung kailangan nila, pag nirenew yung utang nila, kailangan nilang bayaran yung 5.25 or 5.25 to 5.5 interest dito sa Pilipinas, which is napakalaki. Okay, so ayun lang yun. Pero punta naman tayo sa biggest gainer, syempre, same thing, Converge, still 100%. Diba? Kung ang stock market tumataas ng 7 to 10%, kung bibilin mo yung tamang company, pero pag sa solo picking ng stocks kasi sobrang ganda. Sipin mo, Converge, 100% yung tubo natin. Oof, sarap, di ba? Then Philinvest, we have 42%. Then Globe Telecom is 30%. Security Bank, 40%, di ba? Ang sarap, di ba? Kaya na-offset niya yung mga talo natin. So, ito ang kinaganda ng diversification. Hindi ka puro talo, 'di ba? May panalo, may talo. So, yun yung ginagawa ng diversification. Magkamali ka man, kagaya ng All Home, aminado ako doon, mali ako doon. Akala ko mababa na yun. Pero I believe makakabawi itong All Home. Bakit? Maraming pension pa lang nag-invest dito. Pero dahil nga sobrang cyclical niya, pag walang pera ang tao, wala silang sales. Tanda mo, ibig sabihin, pag all home ang maririnig mo dyan, ibig sabihin, pag mataas ang revenue niyan, tumataas yung stock price, ibig sabihin yung mga tao, nagre-renovate ng bahay nila. Tanda mo, para siyang IKEA ang katumbas niya. Okay? So, nagpa-flash siya ng major sale, ibig sabihin, walang pera yung mga tao ngayon. Di ba? Pero yung Converge kasi, lagi namang meron yan, di ba? Halos lahat ng bahay ngayon may wifi na. Di ba? PLDT is up as well. So, ayun lang yun. Ayun yung gandang tignan, no? So, ayun. We're up. Magandang bagay yan. Punta naman tayo sa ating
PSEI index, lagi kong tinitignan to, no? So, importante to kasi tinatrack dito yung 30, mga blue chip company, which is 30 yon sa Pilipinas. So, nagpapalit-palit din yung pwede yung tignan. So, ito yung 5 days chart niya. Okay, so from 7.4 to 7.475 to 7.4, no? Medyo bumaba tayo ng konti. But konti lang. Hindi naman gano, di ba? Sipin mo yun, no? Sorry, but walang... Yan, yung 6 months na chart yan. Nakita mo naman, no? Yung 6 na buwan. Kung nakapag-invest ka before, di ba? Kaya nga up na tayo. From 6,200 to 7,400. Grabe yan. That's a 14. Nakita mo ito nasa baba, yung green. Almost 15% gains, di ba? Ang sarap. So, ayun. Sobrang ganda mag-invest sa stock market before, no? So, punta tayo sa mga news lang na mabilis ang news, no? So, Polvoron Maker 6,500 million capital for expansion. So, ito yung sasabi ko, no? Kung talagang rather than to invest, I highly encourage you na magnegosyo. Kasi ang investing kasi para yan sa mga employee. Mas maganda na habang employee ka, nag-iipon ka, tapos ina-accelerate lang ng investment mo. Or, pero kung gusto mo talaga yumaman, the best way is to start a business. Okay, pwede tayong maggawa ng separate video dyan. Pero ayan, importante lang na mag-invest ka kung plano mo maging employee ng matagal, no? Or kahit employee ka ngayon. Kasi parang nga, magkaroon lang ng silbi yung pera mo or matalo yung inflation. But medyo napapalayo na tayo. So, sabi dito, a Laguna-based manufacturer, Filipino shortbread or Polvoron, has pitched a $500 million Filipino investment opportunity to members of the Federation of American Chambers of Commerce. So, ang name ng company is Chocobron, no? Imagine, Polvoron, pero they are raising 500 million, no? Sa mga Amerikano. So, hopefully, makakuha sila kasi maganda yan para sa company na, sa economy rin natin. Then, ito yung magandang ano to, no? So, ito, bantayan nyo to. So, Ayala, Mitsubishi deals to boost GCash IPO. So, GCash, sobrang laki ng valuation niya. Punta tayo dito sa baba. Gusto kong pakita sa inyo. Sabi dito, Ayala Corp. So, Ayala Corp is one of the biggest company dito sa Pilipinas. Okay, part siya ng PSEI, ng index, no? Sa 30 na pinakamalaking company. So, announced it was selling its 50% stake in AC Ventures Holding Corp or ACV to Mitsubishi for a minimum of 18.4 billion pesos yan. Okay? So, ACB, ngayon, binibenta nila ACB. So, Ayala binibenta ACB. Tapos yung ACB naman owns 13% of Globe Fintech Innovation. So, yun yung mint. Yun yung GCash. So, ibig sabihin, sa Ayala, pag ibebenta niya yung stake nila sa ACV Holdings, which is may-ari ng 30% ng mint, no? Ang valuation ng GCash, punta tayo dito sa medyo baba, is $5 billion. Sobrang importante nito kasi GCash ang isa sa pinakalaging ginagamit ng mga tao dito sa Pilipinas. Though nakakainis sila, pero wala tayong magawa, di ba? Ang daming accusations na hindi binabalik yung pera. So, nakakalungkot yon. But, ayun nga. Kasi GCash nga is not a bank. It's a cash app eh. So, ayun, ingat kayo. Wag niyong ilagay yung pera niyo sa GCash. It will be better kung sa bangko niyo ilalagay. Marami namang digital banks dyan. But make sure they are FDIC insured. Okay, now punta tayo. Next news is dito. So, DOE, Department of Energy, 105 renewable energy project facing termination. So, kung pwede nyo basahin to, i-search nyo na lang tong title na to. Hindi na ako ganong mag-deep dive dito. Pero ang main point ko dito is, kung nasa ano kayo, kasi marami akong nakikita yung mga solar energy, mag-invest kayo dito, bla bla bla. Yan yon, renewable energy, solar panel yan or solar energy. So, renewable energy, mag-ingat kayo dyan. Kasi ang sabi dito, phase-in termination, pwede nyo alamin, baka mamaya yung plano nyo pag-investan, di ba?
nandito pala sa 105 na to. So, ingat kayo, ingat mga ka-investor. So, balik na tayo sa portfolio natin. So, ilalagay ko yung pera natin for this week kay I think I will go with M-Wide. So, to, Mega Wide. M-W-I-D-E. Then, kasi we're still down in M-Wide eh. M-Wide. Tsaka kay Nickel Asia, no? Punta lang tayo sa notepad ko. Yan. Tandaan nyo, ayan, mag-iisang taon na tayo mga ka-investor, ha? November 2023 tayo nag-start. Okay? So, punta tayo dito, lagay ko lang NIKL 2,000. Di ba 5,000 yung allocation natin? 2.5K, tsaka MY. Dadagdag ko na lang kasi kakalculator pa para hindi masayang yung oras nyo. So, MY, dyan yung ticker symbol. So, dyan ko nilagay yung 5,000 natin, ha? Just a quick recap lang. Pero, ulitin ko dito, financial advice, gawin nyo yung due diligence nyo. So, i-add ko na lang siya para sa susunod. Dadagdag na siya dito, no? So, ayun lang mga investor, kapit lang, and then keep saving. So, importante dito, kung kulang yung pera nyo, mag-overtime kayo. Kung naliliitan kayo, humanap kayo ng ibang trabaho na magkakaroon kayo ng mas malaking income, di ba? Or mag-upskill kayo. Or di ba, mas matindi kung magne-negosyo kayo kasi para sa sarili niyo 'yon. Okay? So salamat sa panonood, and meron tayong crypto portfolio and US stock portfolio diyan, and click na mga ka-investor.